Aris! No? Ano po yun? Asan na yung magaling mong nanay, ha? Akala ko ba ngayon siya magbabayad? Tinataguan nata ako ng nanay mo eh. O ito, listahan niya. Sabihin mo magbayad ha. Kung hindi, kukunin ko tong bahay niyo. Tandaan mo yan, sabihin mo yan sa nanay mo ha. Nay, nakakahiya po. Sinigawan tayo sa labas. Ito yung resibo. Ang bigat po sa pakiramdam. Ang bigat sa pakiramdam, no, nak? Paano natin mababayaran yan? Sana may dumating at magsabi na huwag ka nang mag-alala. Bayad na lahat ng utang mo. Opo nga, Nay. Sana may darating na magsasabing bayad na tayo. Pero sino kaya yung magbabayad ng utang natin na di naman sa kanya? Anak, tignan mo tong resibo na to. Sa harapan ng Diyos, bawat isang tao may resibo. Pero ang resibo na yun, hindi pera ang nakasulat, kundi kasalanan, pagkakamali at dumi ng puso ng mga tao. Ibig sabihin po yung lalaki kanina ang langit na naniningil? Ang katarungan ng Diyos ang naniningil, anak, at ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Ito'y utang na hindi natin kayang bayaran kahit magpakabait pa tayo habang buhay. Anak, alam mo ba, anak, dahil sa sobrang mahal tayo ni Jesus, siya na ang lumapit at nagbayad sa ating utang sa pamamagitan ng pagpako sa kanya sa krus. At bawat patak ng kanyang dugo, yun ang pinambayad niya sa utang natin. Ayan, anak. Bago nalagutan ng hininga si Jesus, sumigaw siya, tetelestai. Sa Griego, paid in full. Kaya anak, huwag ka nang mag-alala, huwag ka nang matakot. Dahil binayaran na lahat ni Jesus ang iyong mga kasalanan, ang ating mga kasalanan. Ma, ibig sabihin nun, hindi na tayo hahabulin ng kasalanan? Hindi na, bunso, ate, dahil kay Jesus, malaya na tayo. Ang utang, anak, na hindi kaya nating bayaran, binayaran ni Jesus. Dahil hindi niya kayang nakitang nahihirapan tayo. Dahil kay Jesus, malaya na tayo. Tetelestai, paid in full. Bayad na tayo, ate! O nak, bayaran mo yung utang natin. Tetelestai!